Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so today, merong balita na umalmatong si mabuti nating Vice President si Sara Duterte na ayaw niyang ang gobyerno pakialaman yung kanyang tatay doon sa The Hague. Okay? So, ang nangyari, yung PH Embassy natin ay pinayagan ng ICC para mag-welfare check, okay, kay Digong Duterte. At inalmahan yan ni Sara Duterte. Ano sinabi niya? Pang-aabuso daw. Okay, so let's listen from UNTV News and Rescue, okay? Lumabas ng paayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa natanggap nitong impormasyon mula sa na nagsasabing nagsumite ng ulat ang Philippine Embassy sa The Hague kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kalagayan ni dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Facility sa pamilya Duterte. Oh, okay. Pero ang problema, hawak ng ICC yung jurisdiction ni Duterte. So, wala silang say. Okay? Parang sinasabi dito na tutol yung mga Duterte, yung mga batang Duterte sa ginawa ng ICC, di ba? At parang sinabi na nila, wala kayong karapatan gawin yan. Parang mas mataas pa tong mga Duterte na to kaysa sa ICC. Kaya yung request nila ng interim release, I'm sure hindi yan mangyayari. Okay, let's listen more. Ang umano'y welfare check kung saan nakapanayam ng mga opisyal ng administrasyon ang kaniyang ama. Giit ni Okay, so anong tinatawag na welfare check? Okay, so pakita ko sa inyo guys another page, okay? Kuha lang tayo doon sa Google, okay? Pwede nyo itong gawin. Okay, palakihin natin to. Sabi dito, a welfare check, okay, is a visit by police or another official to a person's home or location to confirm that they are safe and well. So that means yung officials ng PH Embassy, okay, ay pumunta doon sa ICC para kamustahin yung lagay ni Rodrigo Duterte, okay? It's sabi dito, usually in response to a request from a concerned individual or agency. So that means, in a response, kumbaga may nag-request to check yung kalagayan niya. Okay? The purpose is to ascertain the person's well-being, determine if they need assistance, excuse me, potential leading to medical intervention, excuse me, mental health support, or even an arrest if crime is found to have occurred. So that means pumunta doon sila sa Tagalog, pumunta doon sila para ma-check yung kalagayan ni Digong. Imagine yun, concern pa sila, di ba? Yung gobyerno, syempre, that's required by the law. So kumbaga policy na yan. I mean, kung iisipin mo, dapat lang, di ba? Kasi galing si Rodrigo dito sa Pilipinas, ginawa ng ICC. Okay? Now, ano pa? Sabi dito, so pwedeng magbigay sila ng assistance, whether it's medical or mental health support. Okay. Now, who requests? Sino nagre-request ng welfare check? Sabi dito, family or friends. Okay. There you go. Agencies. Okay. Any agencies? Police officers. Okay. So sabi, let's go down. What happens during a welfare check? Sabi dito, an officer or official is dispatched to the individual's location and assess their situation. Okay, so in attempt nila, yung safety and well-being. Okay, nakasa doon kanina. The outcome can vary. Confirm the person is fine, referring them to community resources, contacting a crisis team for mental health needs involving law enforcement if a crime is discovered. So natatanda nyo, sabi ni Kaufman, yung defense team ni Duterte,
Si Duterte daw hindi na tanda. Hindi niya na alam kung sino yung kinakausap niya. Pero sa mga salita ng mga anak ni Duterte, sabi nila yung tatay nila is malakas at okay na okay. So imaginein mo, yung mga batang Duterte ay binubuko yung plano na dapat sana ginawa nila. So yung depensa sasabihin na ay hindi na fit to trial kasi hindi na makatanda ng mga sitwasyon, hindi niya na matandaan kung anong mga nangyari, pero yung mga anak niya nagsasabi na, "Ay, yung tatay ko pala okay na okay." So imagine niyo, paano lalabas 'tong si Rodrigo Duterte, eh, kung sa mga ginagawa ng mga anak niya, 'di ba? Oh, 'di ba I don't know kung nag-iisip ba sila or ano. Anyway, sabi dito, legal consideration limit powers in non-urgent situation, especially when a person is inside private address or police powers intervene are limited. Anyway, yung sa ICC is meron naman silang ah, kanilang policy in terms of kung merong public official na pupunta doon sa kanilang sa kanilang compound, 'di ba? And so far that's it. That's yung dito yung general information sa Facebook, sa Google, okay? Now, go back tayo kay message ni Sara Duterte, okay? Now you know yung welfare check, okay? Now, sige, tuloy natin yung yung news. Oh, eh, aba, grabe. Kumbaga, pag pumunta yung gobyerno, eh, mapanganib na. Oh, 'di ba? Grabe naman. Parang sinasabi na yung pagbisita, eh, siyempre kung iisipin mo, pumunta yung isang public official doon sa The Hague and ang daming security doon. So, that means did that mean na, yung buhay ni Duterte ay, will be in danger, 'di ba? Isipin niyo 'yan. Napaka-strikto ng security do'n, I'm pretty sure. Hindi katulad dito sa'tin, 'di ba? Okey. Mm. Oh, it's if such a sham welfare checks are allowed to continue, then ICC and the government must prepare to answer fully and directly for any harm that comes. Ba, pinagbibintangan na baka may mangyari, worst to happen, mamatay daw yung dating pangulo. Grabe naman. Oh, okey. Ano pa? Oh, hindi pa kayo? Kumbaga, kahit papaano ay tinutulungan pa rin kayo, 'di ba? Ang style ni Sara Duterte para gawing masama yung gobyerno, na kahit, tinutulungan yung pamilya niya, somehow, okay, ay ginagawan niya ng istorya. Pero yung mga nangyari sa nag-rally doon sa isang bansa sa Saudi Arabia, merong may nag-rally doon na walang permit tapos nakulong. Ano kayang ginawa ng pamilyang Duterte doon, 'di ba? Kasi pinagsisigawan nila Duterte, Duterte, pero dinakip sila kasi wala silang permit. Oh, sana meron kayong naitulong doon sa mga pamilya na 'yon. Oh, let's continue. Grabe naman, nasa ICC na nga tapos kayo pa yung nag-aalaga. Nag-aalaga ba sila ni Rodrigo Duterte 24/7? Are they allowed to stay there? 'Di ba? Isipin niyo guys. Are they allowed? Siyempre hindi. Meron silang I'm sure, meron silang visiting hours only. Continue. Okay, now ipapakita ko sa inyo guys kung bakit
si Sara Duterte at ang kanyang mga kapatid ang mga isa sa mga reasons why na hindi matutuloy, hindi mabibigyan ng interim release. Bakit? Ito, pakita ko sa inyo from GMA News. Okay, sabi dito, on July 19, 2025, sabi ni Deputy Prosecutor Mami Mandiari Yan, okay, na si Sara Duterte, nag she spoke in front of a crowd in The Hague and was interviewed afterwards. O, na-interview siya, tapos nag-speech siya, di ba? During the event, she repeated claiming that Mr. Duterte was kidnapped. Imagine ninyo, broad daylight, tapos maraming police, maraming tao, tapos sasabihin niya, kinidnap ng ICC. Di ba? Abogado yan, ha? Ang galing niyang abogado, no? Very good, very good. Sabi dito, and stated it was illegal to bring him to the court. Aba, may due process na nga eh. She also told supporters supposedly in jest that she had to discuss breaking Mr. Duterte out. Kung natatandaan nyo, merong video na sinabi niya, guys, tara na, punta na tayo sa dahig. Jailbreak natin si Tatay Digong. Natatandaan nyo niya, guys? Yan. Yan ang mga big reasons, malaking rason na hindi makakalabas si Rodrigo Duterte para sa interim release dahil kay Sara Duterte. Kasi yung kanyang bibig, putak ng putak, hindi ginagamit ang ulo niya, 'di ba? Lawyer na nga pero hindi niya ginagamit. So ano mangyayari? Siya ang reason. Ang mga kapatid niya as well because sinabi nila na okay yung tatay nila, 'di ba? Conflict from what Kaufman said. Ano sa tingin nyo? Guys, if you have any comment suggestion, please write it down and I'll see you sa susunod na video. Salamat po. Thank you.